Dahil sa kanilang tagumpay ay nagdidiwang ang Roger Pirate sa kanilang barko, kung saan naalala ni Rayleigh ang sinabi sa kanya ni Roger noon na gugulatin daw nila ang mundo. Tuwang-tuwang sinalubong nila Shanks at Buggy ang kanilang mga kasamahan. At naiyak pa si Shanks dahil alam niyang malapit nang mamatay ang captain. Kumalat sa buong mundo ang balita sa tagumpay ni Roger. Kaya naman dumami ang mga nais silang pabagsakin ng mga pirata at mga marine. Maging si Sheki the Golden Lion ay naging interesado sa kanya. Pagsapit ng paglubog ng araw ay nagpasalamat ang kanilang captain sa kanilang mga pinagsamahan. At sa wakas ay sinabi na rin ni Goldie Roger na mula ngayon ay binubuwag niya na ang Roger Pirates. Napansin ni Roger na labis na nalulungkot si Shanks kaya ngumiti na lang siya sa apprentice. Naalala ni Roger ang narinig sa usapan ng mga Sea King na ipapanganak na ang kanilang pinuno. At nakumpirma din niya ito dahil kay Charlie. Dahil dito ay naisip ni Roger na may ipapanganak na siguradong lalampasan sila. Pero naisip niyang ito ay ang kanyang magiging anak. Tapos naglayag sila patungo sa lugar na walang navy ngunit nag-inuman muna habang nasa biyahe. Kalaunan ay umiyak ang lahat ng opisyal na magretiro si Goldie Roger bilang isang pirata. Pagkatapos ay nagtungo na sila Oden sa Land of Wano. Bago umalis ay umiiyak na naman na nagpaalam ang lahat sa kanya. Tapos masaya siyang sinalubong ng kanyang pamilya na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Ngunit napansin niyang merong matataas na gusali. Natuwa siya dahil merong magandang asal si Momo. Ngunit sinabi ni Kinemon na hindi niya deserve ng magandang pagtrato. Subalit pagdating sa Kuri ay hindi pa rin galit sa kanya ang mga tao. Giit ng mga kasama na dahil ito kay Toki dahil tumutulong ito araw-araw sa mga tao at nagkikwento ng mga magagandang bagay tungkol sa kanya. Dahil dito ay nainggit sila Raizo. Nalaman din ni Oda na dahil sa kanyang pag-alis ay hindi na sumasama sa kanila sila Doji at Denjiro. Tinanong din niya kung nasaan ang kanyang ama. Kaya sinabi ng mga ito na namatay na ang Shogun at ang pumalit ay si Orochi na labis na ikinagalit ni Oden. Sinabi pa ni Kinemon na inaalipin daw ang mga tao sa mga factory. At sumusunod ang mga ito dahil natatakot sila kay Kaido. At kung sino ang mga tumatangging magtrabaho ay pinapatay ang buong angkan. Kaya naman sumugod sila dahil sa galit pero natalo sila ng mga tauhan ni Kaido. Dagdag pa ng mga kasama na pinagtangkaan din ng mga ito ang buhay ni Momo na siyang tagapagmana ng Kozuki clan. Mabuti ay natalo ang mga ito nila Dogstorm at Kawamatsu. Subalit tinamaan daw ng isang palaso si Toki dahil pinrotektahan niya ang anak. Nang makita ni Oda ng peklat ay lalo siyang nagalit. Dahil dito ay nag-init ang kanyang katawan sa sobrang puot. Kaya naman ipinagbili niya sa mga kasama na protektahan ang Kuri. Dahil nais niyang sumugod kay Orochi. Pero pinipigilan siya ng mga kasama. Ngunit tumalon si Oden at mabilis na tumakbo para tapusin si Orochi. Tinakbo lang niya ng napakabilis hanggang sa Flower Capital ngunit nakita siya ng mga bantay kaya agad silang nag-report kay Orochi. Natuwa ang mga tao nang muling makita si Oden dahil napakalupit ni Orochi sa kanila. Matapang nitong sinugod ang mga bantay doon. Hanggang sa maubos niya ang napakaraming mga alagad nito. Winasak ni Oden ang pinto at labis na natakot si Orochi nang makita si Oden. Nagmakaawa ang Shogun pero mabilis na sumugod si Oden sa kanya. Ngunit nakaligtas ito dahil sa barrier ng kasama nitong matanda. Saka nagpakita si Higurashi na meron ding devil fruit. Hinihingi ni Oda ng pamumuno sa Land of Wano pero ayaw nang ibalik ni Orochi. Tapos pinakita ng mga ito na may kakayahan si Higurashi na magpalit ng anyo para maniwala ang mga tao. Kaya nagtanong si Oden kung namatay ba talaga sa karamdaman ng kanyang ama. Samantala sa labas ay pinagtitira ng mga palasong may lason ang mga sumusuporta kay Oden. Tapos mula sa palasyo ng Flower Capital ay nakita nila si Kaido. Sa kisame ay nakikinig pala si Shinobu sa pinapag-usapan nila. Lumabas si Oden sa palasyo kaya inisip ng mga tao na napatay na nito si Orochi. Subalit bigla itong naghubad at sumayaw sa harap ng mga tao. Tapos binigyan pa ito ng barya ng mga tauhan ni Kaido saka umuwi. Kaya naman pinagtawanan siya nila Orochi. Dahil dito ay nadismaya sa kanya ang mga tao. Kaya kumalat sa buong Wano ang mga pangungutya sa kanya pero nagpatuloy pa rin siya sa pagsayaw isang beses sa isang linggo. Nagmamakaawa ang mga retainer niya na malaman ng tunay na nangyari pero sinabi niyang na-e-enjoy niya lang sumayaw. Isang araw ay binigay ni Momo sa kanya ang dyaryo. Dito ay nabalitaan niya ang execution ni Goldie Roger. Maging si Whitebeard ay nabalitaan na rin ito kaya naalala niya ang sinabi ni Roger na malapit na siyang mamatay dahil sa malubhang sakit. Dahil sa nabalitaan ay labis na nalungkot si Oden kaya nabaliw siya sa dalampasigan. Sa kabila ng mga kahihiyan ni Oden ay mahal na mahal pa rin siya ng kanyang pamilya. Kalaunan ay nagtungo siya kay Yogoro at natuwa siyang naniniwala pa rin sa kanya ang mag-asawa. Gayunpaman ay pinagpatuloy ni Oden ang kanyang pagsayaw kahit na ano ang lagay ng panahon.
Ilang taon nang lumipas ay dumating si Orochi. Ngunit nakakagulat na nagpatira pa si Oden dahil may usapan pala sila nito. Pero hindi na daw naaalala ni Orochi ang ipinangako nila ni Kaido sa kanya. Sa halip ay nais nitong magtayo ng isa pang factory sa lugar. Isa pa ay hinuli din daw nito si Yogoro. Lumaban daw ang mga bata nito kaya pinagpapatay nila. At ang asawa ni Yogoro ay pinatay din daw nila. Tapos nagtanong pa ito tungkol sa dalawa niyang anak. Dahil dito ay tumulo ang mga luha ni Oden. At inabutan pa sila ng ulan pero hindi nito alintana. Saka siya nagpasya na lumaban na lang hanggang kamatayan. Kaya naglakbay si Oden patungo kay Kaido kasama ng mga retainer nito. Nang makarating sila ay dumilim ang buong paligid at nakitang naghihintay ang mga alagad ni Kaido, kaya nagtataka sila kung paano nalaman na susugod sila. Si Kaido ay naghihintay na rin pala doon. Dito ay inamin ni Kaido na niloko lang nila si Oda na masosolusyonan ito sa maayos na paraan dahil dehado sila noon dahil konti pa lang ang kanyang mga tauhan. Subalit ngayon ay wala ng dignidad si Odan at wala na rin siyang masyadong kakampi. Gayunpaman ay sumugod pa rin si Odan at mabilis na tinapos ang maraming kalaban. At sa pangunguna ni Kinemon ay sumugod na rin ang mga kasama, kung saan ang bawat isa sa Akazaya 9 ay matapang na kinalaban ng napakaraming mga alagad ni Kaido gamit ang kanilang mga sandata at kanya-kanyang kakayahan. At sa pag-atake ni Oden ay sumabog ng napakalakas. Samantala si Yasui naman ang nagbabantay sa pamilya ni Oden habang nasa labanan pa ang mga ito. Babarilin ng isa si Oden ngunit iniligtas naman ito ni Shinobu. At naalala ni Oden na mula ito sa mga ninja ng kanyang ama. Pero sinabi ni Shinobu na ang mga kasamahan niya ay kasapi na ngayon ni Orochi. Kaya naman kasama siya sa lumaban para kay Oden. Nag-aabang ang dalawang kanang kamay ni Kaido na sila King at Queen. Ngunit si Kaido mismo ang umatake gamit ang napakalakas na blast breath nito. Ngunit nakaligtas si Oden at ang mga kasama. Matapang na sumugod ang samurai sa napakaraming mga alagad. Samantala si Queen ay pinigilan naman sila Kinemon. Sila Denjiro ay pinigilan naman ni King. Tapos pinagtulungan din nila si Queen. Si Oden ay tumalon ng mataas at gumamit ng Conqueror's Haki. Tapos matapang niyang kinalaban si Kaido gamit ang kanyang mga legendary swords. Napatalsik niya ang ulo nito pero napakatibay ng kaliskis sa katawan. Kaya nahuli siya nito at pinalibag ng napakalakas sa mga bato. Gayunpaman ay bumangon pa rin ng samurai. Gumamit siya ng Raiyo Haki sa mga kamay saka sumugod. Kaya sinalubong siya ni Kaido ng blast breath. Pero matapang itong hinarap ng samurai kaya nagawa niyang mabutas ang katawan ng malaking dragon hanggang sa bumagsak ito. Bumalik si Kaido sa kanyang human form at mas nagalit lang ito dahil sa ginawa ni Oden. Muli namang sumugod ang samurai kaya nagsabayan sila pero napalingon siya nang marinig ang boses ni Momo na humihingi ng tulong pero isa lang pala itong impostor. Dahil dito ay tuluyan siyang natalo ni Kaido. Saka nalaman na si Tanda pala ito. At dahil dito ay natalo na rin ang mga kasama. Nagtatanong ang dalawang anak kung kailan babalik ang kanilang ama. Ngunit ang totoo ay nakakulong ang mga ito sa kulungan sa Flower Capital ayon kay Shinobu. Naalala ni Shinobu na pinagtakpan siya ni Oden kaya pinakawalan siya. Saka ibinalita na magkakaroon ng public execution sa mga nag-aklas laban sa Shogun. Naiiyak si Momo dahil ngayong araw ang execution. Dahil sa Flower Capital ay naghanda ng kumukulong mantika para tapusin ang mga ito. Sa utos ni Orochi ay sinimula na ang execution. Nagsimulang maglakad si Oden patungo sa napakainit na mantika. Pero humihingi pa siya ng pagkakataon sa Shogun. Nainis ang isang bantay pero nadulas ito kaya siya ang naunang namatay. Saka nakiusap si Oden na sabay-sabay silang tatalon sa palayok. At kung sino ang makakasurvive sa itinakdang oras ay pakakawalan. Giit ni Orochi na mamamatay sila kaagad sa init ito. Pumayag naman si Kaido dahil mukhang masaya ito. At kapag umabot daw sila ng isang oras ay pakakawalan sila. Kalaunan ay matapang na tumalon si Oden. Sunod ay tumalon naman ang kanyang mga alagad. Ngunit kinuha niya ang tulay at binuhat ang mga ito. Dahil balak niyang isakripisyo ang sarili para sa mga alagad. Natuwa naman si Kaido sa ginawa nito. Kaya sinimulan niya na ang isang oras na timer. Samantala ang mga taong walang alam sa tunay na nangyari ay kinamumuhian si Oden. Kaya nagalit si Shinobu at pinagtangkaan itong papatayin. Saka sinabi nito na si Oden ang dahilan kung bakit buhay pa rin sila ngayon. Sa flashback ay sinabi ni Orochi na ang pakay niya ay tapusin ang Wano dahil sa pagmamalupit ng mga tao sa Kurozomi clan. Bagamat ang gumawa daw ng kasalanan ng kanyang lolo ngunit dinamay na rin ng mga tao ang buong angkan nila. Kaya naman bangungot para sa kanya ang bawat araw na dumadaan. Tapos pinakita niya kay Oden ang kanyang mga bihag. Doon ay sinabi din ni Kaido na papahirapan nila ang mga bihag. Kaya naman matapang siyang sumugod sa halimaw at sinalubong pa ang blast breath nito. Pero hindi siya umubra kaya nahulog sa kinaroroonan ni Orochi. Ngunit muli niyang kinalaban ng Emperor sa loob na Flower Capital Castle.
Ngunit dahil na rin sa mga nabihag ay napilitan si Oda na bitiwan ang espada. Saka nangako si Orochi na aalis din sila pagkalipas ng 5 taon. Sa kasalukuyan ay tinutukso ni Orochi si Oden dahil naniwala ito sa kanya. Dagdag pa ni Shinobu na kasama rin sa utos ang pagsayaw ni Oden ng nakahubad upang hindi daw galawin nila Orochi ang mga tao. Pinigilan ni Fukarokejo na sabihin pa ni Shinobu ang katotohanan. Dahil dito ay nakiusap ang mga tao na itigil ang execution. Pero pinagpapatay lang sila sa utos ng Shogun. Dahil dito ay nalaman ng mga tao na si Oden pala ang nagligtas sa kanila mula sa pagkakabihag. Kaya naman nagpasalamat ang mga ito sa kanilang tagapagligtas. Samantala mas lalo pang tumataas ang temperatura ng kawa pero matapang pa rin si Oden. Sa pamamagitan ng mga palaso ay nagpadala sila Orochi ng mga mensahe tungkol sa execution nila Oden sa mga daimyo. Alam daw ni Oden na siguradong papatayin pa rin sila nila Kaido. Kaya nakiusap siyang balang araw ay buksan nila ang Land of Wano. Kalahating oras na ang nakalipas ngunit matibay pa rin na tinitiis ni Oden ang mainit na kawa. Kaya naman pinag-utos ni Orochi na maglagay pa sila ng maraming panggatong. Kalaunan ay 5 minuto na lang ang hinihintay, hanggang sa tuluyang matapos ni Oda ng 1 oras kaya natuwa ang mga tao. Ngunit sa kabila nito ay balak pa rin silang patayin ng Shogun. At ang mga tutol dito ay una nilang pinagbabaril, kaya itinapon ni Oda ng mga kasama, at mabilis silang tumakas mula kina Kaido at Orochi. Nilabas ni Kaido ang baril at pinagbabaril nila ang mga retainer pero hindi matamaan ang mga ito. Humingi ng paumanhin si Kaido sa matandang nangialam sa laban nila kaya naman pinatay niya daw ito. Kalaunan ay tuluyan na nilang binaril sa ulo ang nag-iisang bayani ng Land of Wano kaya tumangis ang mamamayan, ngunit namatay naman siya ng nakangiti. Umiiyak ang mga tao dahil nalaman nila ang katotohanan. Subalit binabaril ni Orochi ang sino mang magsalita laban sa kanya kaya wala silang nagawa kundi ang umiyak. Umiiyak si Momo sa kanyang pagtulog. Saka binalita kay Toki ang pagkamatay ni Oden. Kaya naalala ni Toki ang papel na ibinigay ng asawa. At sinabing kapag namatay siya ay gamitin nito ang kapangyarihan para tumakas sila patungo sa future. Ngunit pinunit lang ni Toki ang papel na ito. Naalala niya pang sinabi nito na ibigay ang mga espada sa kanyang mga anak. Samantala pinaghahanap pa rin sila Kinemon kahit sa gubat. Nais na daw sumugod ni Cat Viper sa mga kalaban. Ngunit sinabi ni Dogstorm na siguradong mamamatay lang siya. Kaya dito nagsimulang maging magkaaway ang dalawa. Naalala ni Dogstorm ang bili ni Oda na kapag nagipit sila ay magtungo lang sila sa zoo. Pero ayaw ni Cat Viper kaya tumindi ang away nila. Pinigilan sila ni Kinemon dahil meron pa silang misyon na iligtas ang pamilya ni Oden bago sila magtungo sa zoo. Dumating din doon si Shinobu na may dalang mga sandata. Saka nagtungo na sila sa Kuri Castle para kunin sila Toki at ang mga anak nila ni Oden. Sa daan ay may mga nakasalubong sila pero mabilis lang na tinapos ang mga ito. Dito ay napagbintangan pa ni Cat Viper na si Dogstorm ang spy. Depensa naman ng aso na tinukso niya kasi sila Kaido kaya sila ipinatugis. Kalaunan ay dumating ang isang halimaw at nahuli nito sila Cat Viper at Dogstorm. Hinabol nila ang halimaw pero hinahabol din sila ng mga kalaban. Kaya nagpaiwan na lang sila Denjiro at Ashura Doji para kalabanin ng mga ito. Dahil dito ay umiiyak na tumakbo ang mga kasama dahil wala silang magawa. Samantala pinaulanan na ng mga nag-aapoy na palaso ang Kuri Castle. Tapos nagtungo din doon si Kaido. At takot naman sila Momo sa loob. Nakapasok na si Kaido ngunit handang lumaban si Toki. Saka nito sinapok ang babae at kinuha nito si Momo. Ngunit sa kabila nito ay sinabi ng bata na sa hinaharap ay siya ang mamumuno sa lugar. Pero dahil sa takot ay napaiyak na lang siya kaya nawalan na ng interes si Kaido. Tapos ginamit niya ang dragon form para umuwi sa kanyang palasyo. Dumating si Kinemon na humihingi ng tawad. At niyaya nilang tumakas sila Toki pero sinabi nitong tumakas na lang sila sa future. Kaya ginamit ni Toki ang kakayahan para dalhin sa future sila Momo. Tapos si Hiyori ay pinagkatiwala niya kay Kawamatsu. Sakay ng isang kabayo ay mabilis na tumakas si Toki pero tinamaan siya ng mga palaso. At sa likod nito ay ang nasusunog na bayan ng Kuri. Sa kanya sinabi sa mga tao ang sumpa na pagkalipas ng 20 taon ay magbabalik ang mga tatapos kay Orochi. Hanggang sa tuluyan na siyang bawian ng buhay. Habang naliligo si Orochi ay nanginginig pa rin ito kahit napakainit na ng bathtub. Dahil pala ito sa takot niya sa retainers ng Kozuki family. Sugatan din si Doji nang maalala ang sinabi ni Toki na pagkalipas ng 20 years ay magbabalik ang tagapagligtas nila. Hindi din mapigil ni Hiyori ang pag-iyak kaya pinapasaya siya ni Kawamatsu. Si Denjiro ay napupuot din sa mga nangyari kaya nagwala siya ng nagwala. Dahil dito ay nagbago ang hugis ng kanyang mukha. Naglakad siya patungo sa capital pero nakursunada pa siya ng mga tambay. Kaya tinuruan niya ng leksyon ng mga ito. Tapos nagpakilala siyang si Kyoshiro. Isang araw ay nagawa niyang makuha ang loob ni Orochi sa pamamagitan ng mga gintong pilak at nangakong ibibigay sa kanya ang kalayawan na nais ng katawan. Ngunit napansin ng mga tao na palagi siyang inaantok. Dahil ang totoo ay nagnanakaw siya sa mga mayayaman tuwing gabi bilang si Ushi
Yoshimitsu Kozo na parang si Robin Hood. Isang araw ay nakita ng mga dancer ni Kyoshiro si Hiyori. Nang sila na lang ay sinabi niyang siya si Denjiro. Giit ni Denjiro na tinugis ang mukha niya ng isang multo kaya maging sila Kinemon ay hindi na siya makikilala. Kaya naman magpapanggap sila hanggang sa dumating ang nakatakdang araw ng pag-aaklas kaya nagtago din si Hiyori sa pangalang ko Murasaki. At bili ni Denjiro na palagi siyang magdala ng pekeng dugo, upang sa oras ng panganib ay magkukunwari siyang pinatay niya ito para makatakas ang dalaga. Takot na takot si Orochi sa pagbabalik ng mga retainers ng Kozuki clan. Nag-iisip naman si Keido kung totoo ang sinasabi nito. Ngunit dahil dito ay ipinag-utos ng Shogun na bantayan ang mga dalampasigan nila. Kung totoo daw ito ay nais ni Keido na hulihin ng buhay ang mga ito. Tapos napag-usapan nila ang tungkol sa spy ni Orochi sa grupo nila Kinemon. Nakilala daw nila ito sa isang theater dahil may pumatay sa mga magulang nito. Sinabi nila Orochi na tinapos nila ang mga pumatay sa kanyang mga magulang. Kaya bilang kapalit ay ginamit nila ito bilang isang spy. Nakahanda na ang napakaraming puwersa nila Luffy patungo sa Onigashima. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa sila nakakarating sa tagpuan kaya nagtataka na sila Kinemon. Nais silang pigilan ni Momo na tumuloy dahil napakalakas ng alon. Pero wala na silang susunod na pagkakataon kaya nagpatuloy pa rin ang mga ito sa misyon gamit ang maliit na bangka. Kalaunan ay naisip nilang meron talagang traidor kaya nalalaman ng plano nila katulad nung inaabangan na pala sila ni Keido. Dahil dito ay nag-away-away sila dahil napakalaki ng pinsala na nagawa nito sa kanilang grupo. Naisip naman ni Kinemon na kung sino man ang spy ay malamang na may sarili itong kinakaharap na problema kaya napapayag nila Orochi. Kalaunan ay umamin na si Kanjuro na siya ang spy na ikinagulat ng mga kasama. Saka sinabi nito na ang tunay na pangalan niya ay Kurozumi Kanjuro. Dahil din sa kanya ay nabaliwala ang pagkamatay ni Yasui. Dagdag pa nitong siya din ang salarin kung kaya nakapunta sa Zou Island sila Jack. Maging ang barko ng Straw Hat ay sinabi niya ang lokasyon kaya pinasabog nila ito. Dahil din sa kanya ay pinasabog ang mga tulay patungo sa tagpuan nila upang hindi makarating ang mga kasapi. Tapos nakita nilang nandoon ang mga barko ni Keido. Minaliit sila ng mga bata ni Keido na nakasakay sa barko. Kaya naman tuluyan ng tinapos ni Kinemon ang kaibigan. Subalit hindi pa rin ito namatay dahil drawing lang pala ito at nasa likod ang tunay niyang katawan na nagdrawing ng mga ahas na umatake kay Shinobu kaya naman nakuha niya na si Momo. Dahil dito ay pinaulanan sila ng mga cannon upang tuluyan silang patayin. Pero may umatake sa barko ng kalaban. Dahil dumating na pala ang Straw Hat Pirates. At mula sa ilalim ay umangat ang submarine ni Trafalgar Law. Tapos may umatake pa sa kanila mula sa kabilang direksyon. Dahil nandoon din pala ang Kid Pirates. Nagtataka naman si Kanjuro dahil wala sa plano ang mga ito. Kalaunan ay nagbanta ang tatlong captain ng Worst Generation. Itinutok ang mga cannon sa barko ng Straw Hat. Kaya umatake sa kanila si Usopp pati na rin si Zoro gamit ang bagong espada nito. Natuwa si Carrot at pinalakas ang loob ng mga samurai. Nagtataka din ang mga kalaban dahil akala nila ay napasabog na nila ang barko ng Straw Hat. Nagalit si Frankie nang malaman na sila pala ang naghagis ng mga granada sa Sunny. Pero hindi nagalusan ang barko dahil napakatibay ng kahoy na ginamit dito kaya ang nasunog lang ay ang layag nito. Hinahanap din ng Straw Hat Pirates ang napakaraming mga kasapi nila sa pag-aaklas. Kaya sinabi ni Kinemon na pumalpak ang kanilang plano dahil nalaman ito ni Orochi. Muling naghagis ng pampasabog ang kalaban sa Sunny. Pero pinalabas ni Nami si Zeus para pigilan ito. Si Robin ay sinalo ang malaking drum at inihagis niya ito pabalik upang sumabog sa pinanggalingan. Maging si Sanji ay pinasabog sa ere ang mga pampasabog ng kalaban. Ngunit sinabi ng mga kalaban na napasabog na naman nila ang napakarami nilang mga barko na ikinainis ni Frankie. Maging ang mga tulay ay pinasabog daw ni Orochi kaya hindi na makakarating ang mga kasapi nila. Itinutok ang mga cannon sa Akazaya 9 at nagpaputok ang mga ito. Tumalon si Kinemon para pigilan ang mga bala pero napakarami. Mabuti ay dumating ang mga crew ni Law para tulungan sila. Sa sunod na pag-atake ng mga cannon ay iniligtas naman ng mga musketeer ni Dogstorm ang mga samurai. Ngunit sinabi pa ng mga kalaban na ngayon ay ipinagdiriwang din ang pagiging magkakampi nila Big Mom at Kaido. Kaya naisip nila Carrot na katapusan na talaga nila. Subalit hindi natatakot ang mga captain ng Worst Generation kaya sumugod sila sa barko ng kalaban at nakuha pang mag-away dun. Kalaunan ay gumamit ng room si Law tapos nag-gear fort si Luffy at si Kid ay kumuha ng mga bakal para gawing malaking kamay. Inatake ni Law ang babae at gumamit ng injection shot kasabay ng napakalakas na mga suntok nila Luffy at Kid sa malaking barko kaya naman nawasak nila ito. Tapos nag-away pa sila kung sino ang nakawasak nito. Ngunit dumating naman ang Kyoshiro family kaya natuwa ang mga kalaban. Ngunit pagbunot nito ng espada ay ang isa pang barko ni Kaido ang tinapos nito. Nagtataka ang mga bata ni Kaido sa ginawa ni Kyoshiro. Ngunit sinabi nito sa Akazaya 9 na nais niyang tumulong sa misyon nila Kinemon.
Pero nagtataka sila dahil tuta ito ni Orochi. Kaya sinabi ni Kyoshiro na malaki ang utang na loob niya kay Oden. At nagsimula ito noong mangyari ang insidente sa Mountain God na tinapos ni Oden. Dahil dito ay nakilala na nila na ito ay si Denjiro. Sinadya daw nito na hindi kaagad magpakilala dahil alam niyang may spy sa grupo. Saka dumating ang 1,000 samurai na kinulong ni Orochi pero pinakawalan ni Denjiro. Pinuri din ni Denjiro ang flyers na ginawa ni Kinemon dahil napakadali daw nitong intindihin. Kaya naman sa Habuport daw nagtungo ang 4,000 pa nilang mga kasapi. At nalaman din niyang sinadya ni Kinemon na sabihin sa Tokage Port ang tagpuan dahil alam niyang may spy. Kaya bago pa pinasabog ni Orochi ang mga tulay ay nakatawid na daw ng ligtas ang mga kasapi nila. Dahil dito ay dumating na rin sa wakas ang mahigit 4,000 pa nilang kasapi sa pag-aaklas sa pamumuno ni Yogoro the Flower at ang 4 na lingkod nito. Kaya meron na silang 5,400 na kasapi. Natutuwa ang Straw Hat Pirate sa magandang mga balita. Pero si Lo ay nag-aalala pa rin dahil nandoon pa si Big Mom. Inis na inis si Kanjuro dahil naisahan siya. Ang mga samurai naman ay nag-cheer sa kanilang strategist na si Kinemon. Pero ang totoo ay hindi niya lang pala talaga na-gets ang binago ni Yasui sa flyers. Ngunit alam ng mga kasama ni Kinemon na akala talaga nito ay sa Tokage Port ang tagpuan. Pero napakaswerte nila dahil ang pagkakamaling ito ay napakalaki ng naitulong sa kanila. Kaya nilabas ni Kinemon ang espada para pamunuan ang hukbo. Dahil dito ay na-excite ang mga pirata. Tapos nagtungo ang 3 captain sa mga tauhan ni Kaido. Naisip ni Kanjuro na mag-drawing ng malaking ibon. Ngunit sinubukan siyang pigilang tumakas ni Kawamatsu. Pero sinabi ni Kanjuro na nag-e-enjoy daw siya sa panlilinlang sa mga alagad ni Oden, saka ito tumalon at sumakay sa drawing niyang ibon at tuluyan ng nabihag si Momo. Tapos nangako pa itong huhulihin din si Hiyori. Labis na nag-alala ang mga matapat na samurai nang makita ang nangyari. Pinakawalan ni Kawamatsu si Shinobu mula sa mga ahas. Nang malaman nito ay tumalon-talon si Sanji upang sundan ito. Si Usopp naman ay inatake ito ng espesyal na bala ngunit nasa lag nito. At nang makarating si Sanji ay nakipaglaban siya sa spy habang nasa ere. Ngunit nagawa pa ring maiwan nito. Tapos parang baliw na pinaikot-ikot nito ang buhok upang makagawa ng napakalaking itim na ulap na sinakop ang buong paligid. Saka umulan ito ng mga karayom patungo sa kanila na labis na puminsala sa lahat ng mga kasapi ng pag-aaklas. Sila Frankie at Zoro ay ginawa ang lahat para protektahan ng Sunny. Si Nami naman ay natumba kaya pinrotektahan nito ng Cook. Nagmakaawa si Momo kay Kanjuro na itigil na ito, subalit natuwa pa ang spy at tinukso na isang iyaki na bata daw ang tagapagmana ni Oden. Patuloy din ang pagprotekta ng mga matatapat na lingkod ni Oden sa kanilang barko. Samantala pinagtatawanan lang sila ni Kanjuro. Pinanghihinaan ng loob si Momo pero naalala niya ang sinabi ni Luffy sa Udon Camp kaya lumakas ang kanyang loob na kausapin ang mga preso doon na naging mga kakampi na nila ngayon. Kaya naman ngayon ay sinabi niya sa mga alagad na huwag mag-alala sa kanya dahil ito ang gusto ng kalaban kaya mag-focus na lang daw sila sa pagtalo kina Kaido at Orochi. Dahil sa mga salitang ito ay lumakas ang loob ng mga alagad. Ngunit tinukso pa siya ni Luffy kaya nagalit ang mga bata nito. Pero dagdag pa ng bida na siguradong darating siya para iligtas ito. Tumatakas naman ang isa pang barko ng kalaban. Giit ng captain na tatapusin din naman nila ito mamaya. Nagtataka naman ang mga kasama kung paano nagbago ang mukha ni Denjiro. Kaya naalala nito nung nagwala ng sobra dahil sa sobrang puot sa pagkamatay ni Oden. Naghahanda na silang sumugod sa Onigashima. Ngunit biglang may nagpasabog sa isa nilang barko. Mula pala ito sa barko ng kalaban na nakatakas at ginagamit nito ang long-range cannon. Patuloy itong nagpaputok patungo sa mga barko ng mga samurai kaya kailangan nila itong tapusin bago pa sila maubos ng espesyal na sandata nito. Tuwang-tuwa ang mga bata ni Kaido, ngunit dumating naman si Jinbei at mula sa ilalim ay umatake ito ng napakalakas na fishman technique spear wave kaya nabutas niya ang malaking barko. Tapos gamit ang napakaraming spear wave ay winasak ng fishman ang long-range cannon. Nagtataka sila Usopp sa nangyari. Paglapit ay nakita nila ang ex-warlord at isa sa pinakamalakas na fishman dahil handa na daw niyang paglingkuran ang kanyang captain na si Luffy. Hindi makapaniwala sila Lo at Kid na sumali ito sa Straw Hat. Ang ating mga bida naman ay natuwa nang muling makita ang kaibigang si Jinbei.